At Lord God, sa mga kapatid, Lord, na mga naghahangad din, Lord, ng kagalingan, ng physical or spiritual, Lord. Kaya alam namin, Lord, na pinrovide nyo na ito, Panginoon, 2,000 years ago, Lord God. Lord, nagpapasalamat kami, Lord, dahil kayo ang tumupad, Lord, sa aming mga hindi namin kayang tuparin, Panginoon. Kayo ang nagsakripisyo, Lord God, sa hindi namin kayang isacrifice, Lord God. Lord, dalangin namin, Lord, na ngayong gabi, kayo ang manguna, Lord, kayo ang makita, Lord, gamitin nyo lamang, Lord, ang aming pastor, bigyan nyo po siya ng lubos na kalakasan, Lord. Bigyan nyo rin po, Lord, ang recovery, Lord, sa boses ng aming pastor, Lord. Alisin nyo po, Lord, ang mga nagpapahina sa kanyang laman, Lord God, sa kanyang ubo, or sa kanyang nangihinang katawan, Lord. Kayo po patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan, Lord. At Lord, sa mga tutugtog, Panginoon, sa pag-aawitan, Lord, kayo po ang patuloy na manguna, kayo ang siyang makita, Lord. And Lord, gayon din, Lord, sa multimedia team, kayo ang patuloy na humawak nito, Panginoon, upang pagpalayan rin, Panginoon, ang mga nakikinig ng online Zoom, Panginoon. Abutin niyo rin po ang aming mga kapatid, sa namang dako sila naroon, Panginoon, sa ibang bansa man, Lord, or dito sa Pilipinas, Lord God. Lord, kayo ang siyang makita, Lord, ang iyong dakilang salitang makita, Panginoon. At Lord, sa mga papunta pa lamang, Lord, kayo po ang patuloy na mag-ingat rin sa kanila, Lord, kung paano nyo kami iningatan, Panginoon. Gayon nyo rin po sila ingatan, Lord God. Lord, dalangin namin, Lord, na kayo ang manguna. Palain nyo ang aming spiritual na buhay, Lord. Dahil ito lamang, Lord, ang tanging lakas namin, Lord, upang pagtagumpayan ng araw-araw naming pamumuhay, Lord God. Lord, sa iyo lang namin, Lord, tinataas lahat ng papuri at salamat sa iyong dakilang pangalan naming Panginoong Kristo. Amen. Hallelujah. Mayroon bang palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid? And minsan pa, mga kapatid, habang tayo nag-aawitan, mga kapatid, ng masayang awitin, tayo magkamayan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Are you washed in the blood? Hallelujah. Thank you, Jesus. Dahil nilinis na tayo, mga kapatid, dahil sa kanyang dakilang dugo, mga kapatid, dahil sa kanyang buhay, mga kapatid, nilinis niya tayo. Hallelujah. To Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Tayo magkamayan po, mga kapatid. Are you fully trusting in His grace, His arm? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Saan pa have you been to Jesus? Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace, His arm? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. In the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily? Hallelujah. By the Savior's side. Amen. Thank you, Jesus. Napakasarap lumakad sa araw-araw, mga kapatid, kapag kapiling natin ang ating Panginoon. Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you
you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom, When the bridegroom cometh, will your robes be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansions bright and be washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? lay aside the garments. Lay Hallelujah. aside the garments that are stained with sin. Are you washed in the blood of the Lamb? There's a fountain There's flowing. a Hallelujah. fountain For the soul unclean. flowing Thank you, for the Jesus. soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Yes, I'm washed. Hallelujah. Yes, I'm washed. Hallelujah. In the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb. Yes, my garments are spotless, they are white as snow. Yes, I'm washed in the blood of the Lamb. Umpisan pa. Yes, I'm washed. Yes, Hallelujah. I'm washed. Hallelujah. Kantayin natin ito na nagmumula sa ating puso, mga kapatid. Dahil tayo malinis na, mga kapatid, dahil sa dugo ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, my garments are spotless, they are white as snow. Yes, I'm washed in the blood of the Lamb. Yes, I'm washed in the blood of the Lamb. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Tunay nga, mga kapatid, na ang dugo lamang ng ating Panginoon ang naglilinis sa atin, mga kapatid. Lalo na, mga kapatid, sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya wala tayong ibang inaalayan ng papuri, kundi ang ating Panginoon lang, mga kapatid. Dahil siya lang ang tanging may tiwala sa atin. Siya lang ang may likha sa atin, mga kapatid. And siya lang yung patuloy na nabibigay sa atin ng biyaya niya at habag, mga kapatid. Awitan natin siya, mga kapatid. Amen. Hallelujah. In Christ alone. Hallelujah. In Christ alone will I glory. Do I could pride myself in battle's war. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. No, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. Amen. Hallelujah.
let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Amen. Hallelujah. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Hallelujah, hallelujah. As the Deer panted for the water, so my soul longing after thee. you alone, hallelujah. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To
alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. You are my friend. Hallelujah. You're my friend, and you are my brother, even though you are my King. Hallelujah. Awitin natin ito na nagmumula sa ating puso, mga kapatid. Hindi lang siya basta ating hari, mga kapatid, kundi minsan siya ating ama, minsan siya ating kaibigan, ating kapatid, nakakaunawa sa ating lahat. Oh, hallelujah, you alone. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. I want you more than gold or silver. Hallelujah. I want you more than gold or silver. Only you can satisfy. You alone are the real joy giver and The apple of my eye. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. You alone, Lord God. Alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. Hallelujah, hallelujah. Minsan pa, you alone. Amen, Lord God. Sa iyo lamang, Lord, ang lahat na aming papuri, Panginoon. My shield. God, sa iyo lamang kami humuhugot ng lakas, Panginoon. Sa iyo lamang kami nagtitiwala, Lord God. Patuloy niyo kami iingat. Desire, and I long to worship Thee, and I long to worship Thee. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Isang napakamapagpalang awitan, mga kapatid. Amen, hallelujah. Malaya na po tayong makakaupo. Amen, thank you, Jesus. Salamat sa ating mahal na Panginoon na patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-iingat para tayo makapagpatuloy, mga kapatid. Hallelujah. Sa di pagpapakatagal, may mga sa mga nais pong mag CR or sa may mga kailangan pa para po hindi po natin ma-distract yung ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Gawin na po natin, and then yung mga cellphone po natin kapag
Baka may mga tumatawag, ano muna natin, i-mute muna natin, or kung hindi naman urgent, mag-airplane mode tayo para focus lang po talaga tayo sa dakilang salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ibigay natin sa Kanya lahat, mga kapatid. Awitan natin siya. Lord, I give you my heart. Bago natin tawagin nating pastor. Amen. Hallelujah. Wala tayong ibang ninanais, mga kapatid, kundi ibigay sa Kanya ang lahat sa buhay natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Amen. Hallelujah. All I have within me. All I have within me, I give you praise, and all that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Hallelujah. Lord, I give you my heart. God bless you po, Pastor. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Salamat aming Ama. We thank you, Father, Lord Jesus. All the answered prayers all throughout. Lord, hindi lamang kami ihiling ng mga panalangin on prayer night. Kapapasalamat din kami sa mga panalangin tinugon niyo aming Ama. And your goodness and loving kindness is better than life, Lord. We can enjoy life better with your loving kindness, aming Ama. And Lord, before we have our prayers, requested man ito, Lord, or even in our hearts, even yung mga panalangin aming inaayuno, mga panalangin, Lord, na alam namin inyong tutugunin sa tamang panahon, while you are always increasing our faith through the Word. Thank you, Father, for this fellowship. We thank you, Lord God, for your grace. Lord, in the live audience, in the live Zoom meeting, you reach out. Thank you, Lord. Salamat. Salamat, aming Ama. There's nothing or no words better than thank you, Lord. Salamat sa inyong kabutihan sa amin. And as you speak your word, we dedicate the second part, the power in unity. Na kung paano, aming Ama, we have this correct unity here because we have a deep background of this unity heavenly. We worship you, Father, and we give you thanks. And speak, our Lord, speak to us. Maraming salamat. All are entrusted into thine holy hands.
In the name of our Lord Jesus Christ, we believe and we pray. Amen, amen, and amen. Thank God for everything. Salamat sa ating Panginoon. Second part, power in unity. Before we have our prayer request. Okay lang to din dito? Okay lang siya dyan. John 14:18 to 20. As we have read this last time, I will not leave you comfortless, I will come to you. Yet a little while, the world seeth me no more, but ye see me, because I live, ye shall live also. At that day, ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. Father, Son, and the bride, no? I and my Father, ye in me, and I in you. Okay. Down to the level of the body, Psalms 133 verse 1, a song of degrees of David, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head, that ran down upon the beard, even Aaron's beard that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Amen. And the Lord will speak to us this evening. We can take our seats. Magandang gabi po sa ating Panginoon, una sa lahat. And sa ating lahat, no? Much movement, much activities habang iniintay natin ang pagdating ng ating Panginoon. And much blessings din. Salamat sa mga blessings na, no, when we say blessings, spiritual, it can be physical, kung tayo ay magaling, healing, kung tayo ay malakas, no? Alam nyo, ma-appreciate nyo ang lakas pag nanghina ka eh. Hindi mo ma-appreciate yung kagalingan ni Lord kung minsan hindi ka nagkaroon ng karamdaman. No? At ako, I appreciate every time that I can stand and I can travel doing the works of the Lord. Dahil pag talaga nanghihina yung katawan natin at wala tayong magawa, it really paralyzes us and papalungkot din sa atin because we are removing thing, no? And salamat kay Lord, just came from 2 invitations last weekend, Saturday and Sunday. Isang anniversary, pero parang convention yun na many churches is attending at kinabukasan nga sa family camp ng GBA, Pastor Mario Pitogo. And salamat sa ating Panginoon sa mga ginagamit din dito. At salamat sa successful surgery ng ating ninang, no? Sister Doris. Salamat sa mga kagalingan nating lahat, even me. Salamat sa bagong chariot ng Hilo family. No? Thank God. Ito lang mga nababalitaan ko, nung wala ako. No? Salamat sa bagong pinturang bahay ng Giray family. Bagong pintura, no? Yeah. That's good. Alam ko marami pa diyang mga blessings that maybe I do not know, but hindi mahalaga yon. Ang mahalaga, mga kapatid, nararamdaman natin yung biyaya ng ating Panginoon. We can really see it and feel it. Salamat sa pag nakikita ko si Sister Shelo palagi. Diba? Simple lang yun. But salamat sa ating Panginoon. And the Cosa family are strong and vibrant. And God bless all the families. Sa mga nasa live Zoom natin, yeah. So, si Ninang Doris yata, first time niya nag-Zoom. No? So, God bless you, Ninang. Malakas na malakas ka na. Huwag lang abusuhin, ha? Just like what you've taught. At itong mga kapatid, yung itong badong couple, ewan ko lang kung ano bang nangyari sa mga buhay dyan. Si Brother Joshua yata kasama rin natin. I hope magaling na si Brother Joshua, no? And the blessed trip ng aming mga anak at anak-anakan sa Bacolod. And yeah,
at ang paglaganap ng mensaheng gigising, no? Sa tunay na mga anak ng Diyos sa huling panahon. Yes, we can preach the Bible, the gospel, we can share it in evangelistic way, but no one can compare kung paano tatawagin ang mga hinirang sa panahon. Iba ang pagtawag dyan. And this message will really, no? Sabi ko nga last time, this mission works that we're doing, kauwi lang namin, Brother Nat Sisir, no? Kasama namin siya sa Southeast Asian trip. At tinatawag ng ating Panginoon ng mga hinirang, no? Kahit may language barrier, no? Hindi ito hadlang para tawagin ng mga hinirang. Kaya nga sabi ni Sister Honey, yan ang maganda pag nakasama si Sister Honey, no? Nare-realize ko kung gaano tayo kapalad dito, no? Tayo minsan dami natin reklamo eh. No? Parang yan isang lumaki sa isang marangyang pamilya na maraming reklamo until na tumira ka sa isang bahay na maraming kulang. That's the same thing. No? Kaya nga kahit si Brother Nats tsaka si Brother Matt, no? Sama sa ministers meeting si Brother Matt, hinahanap. Hindi kompleto yung Matt and Nat eh. Sabi ni Pastor dito, saan si Nat? Ba't si Matt lang nandito? No? Si Matt and Nat. Yeah, even yun, si Brother Matt, kung kilala nyo, anak ng pastor yun, na pumanaw. Nung sumama siya, he really have a different perspective ng gawain. Nakita niya na marami pa tayong kulang sa ginagawa natin. Nakala natin is okay na. Yeah. Ako, gusto ko nga, Lord willing, makasama lahat ito. For us to really, no, hindi lang ito narinig ninyo. Come and see, no? Dahil yung burden natin na tawagin sa bawat bansa ng Southeast Asia, mga believer. Importante Southeast Asia, ha? Importante ito dahil, part tayo ng Far East. Dahil babalik ang message sa Middle East. Hindi pwedeng hindi dumaan ng Far East bago dumaan ito ng Middle East. No? This gospel will go back to Israel. At naniniwala ako na ginamit ang bansa natin, ginamit ang Pilipino. Sabi ko nga, panindigan natin na perlas tayo ng silanganan. No, di ba? Alam niyo ba yan, mga estudyante? Ang Pilipinas ay perlas ng silanganan. The pearl of the Orient. Ibig sabihin ng pearl sa Bible is the truth. So, hindi rin aksidente na ang second language natin ay English for us. Upang, yung language kasi importante yan eh. No? And maraming, thank you very much for reporting, no? Siguro, sa akin, enough na yun, but I will have some few na lang on Sunday. At happy birthday, Tita Fe, ang aking Tita Fe sa Canada, na nag-testify kanina online. Nandiyan pa ba si Tita Fe? Nandiyan pa siya? Okay. No, yan. No, and we're happy na nakapili ka namin last time. Of course, si Sister Auring, patuloy na pagagalingin ni Lord in Australia. Mga kapatid natin na nag-commit na Lord willing, every anniversary uuwi sila, no? So, sabi, kung may nakita ka kasi, wala nang pwede mag-alis sa'yo nun eh. Kung narinig mo lang, pwedeng hearsay eh. Pero pag nakita mo na talaga at witness mo, merong message si Barba ng witnesses, no? Hindi ka pwede maging witness pag hindi ka talaga nandun. And we thank God that we are seeing this, no? So marami pa tayong mga activities, may mga challenge din alongside, hindi pwedeng walang challenge eh. Actually, ito nagpapalakas sa atin eh. Yung testimony ng aming mga anak, what happened to them before they depart is really, really, no? Talagang minsan, umiiral yung laman, no? Minsan, sino kaya yung mga yun, no? Minsan, no? Pag nakita ko lang yan, siyempre, anak mo eh. Diba? Pag ikaw, baliwala na siya, pero alam mo yung, alam nila kung sino pa yung mga mahihina, yun ang gagawa nila ng, no? Ako na-unfairan ako dyan na ang kaya mo lang mahina eh, no? Kailangan tumapat ka sa katapat mo.
No? But that's the way Satan is doing. Ang hahanapin niya yung kahinaan. No? Hindi tatapat si Satanas sa lakas mo. Pero ingatan mo rin yung kahinaan mo. No? Dahil dyan kanya titirahin. No? And I'm glad, Sister Beth, nakagala na. Ayos na? Okay. I've heard your testimonials last time. Mukhang nandito lahat ng mga babies, no? I'm glad, no? Yeah, more babies to come. Salamat kay Lord. Ikaw, honey, mag-asawa ka muna bago ka mag-baby, ha? Kala ko may nanligaw na sa'yo sa Bacolod. Matanda. Yeah, marami rin late na nag-aasawa, no? So, doon yata bagay si honey. So, buti naman umuwi ka. Sabi mo, ayaw mo na umuwi. Didig ko kanina, eh. No? Yeah. Of course, yung accommodation and pag-ibig sa City of Smiles, Bacolod, no? Ang tawag sa akin sa Bacolod, adopted son, no? Hindi ako Ilonggo, pero kahit sila hindi nila maintindihan kung bakit lagi tayo may fellowship doon. No? So, thank God for everything. At salamat kay Lord. I would like to finish this. At unity, there's power in it. At kaya pala ito may kapangyarihan. Wala namang gusto, di ba? Dito sa lupa, especially kung church tayo o family, or kahit magkaibigan, unity hinahanap yan, eh. But remember, no? Remember this, walang tamang unity kung walang tamang separation. No? Hindi ka pwede makipag-unite kay Lord na hindi ka separated sa sanlibutan. At marami sa Bible na bago sila gamitin ng ating Panginoon, inihiwalay muna sila. Nung nangaral ako last time, hindi ko lang maalala kung saan, no? Nung inihiwalay ng ating Panginoon, ang unang inihiwalay ng ating Panginoon sa Bible, liwanag at dilim. I call it, that's the first divorce. Because ever since, hindi pwede magsama ang liwanag at dilim. Pag inihiwalay ng Diyos yan, walang pwede magsama niyan. Pag pinagsama din ng Diyos yan, walang pwede maghiwalay. No? Kaya kahit anong pilit ng tao ngayon na pagsamahin yung liwanag at dilim, hindi talaga maaari. No? Sabi ko nga, diyan, katulad dyan sa kwarto ng mga bata, madilim. Bakit madilim? Walang ilaw dun, eh. No? Pero pagka binuksan mo yung ilaw dyan, hindi pwede magsama yung liwanag at dilim. Aalis talaga yung dilim. That's the thing, mga kapatid. Walang tao na gusto na madilim ang buhay niya. Pero pinipilit ng tao magliwanag, hindi mo yan magagawa ng man-made light. Para magliwanag para umalis yung kadiliman sa isang tao, kailangan tanggapin mo yung liwanag. Pag tinanggap mo yung liwanag, automatic aalis yung kadiliman. No? Marami ngayon, nagdidisiplina na lang, nagiging religyoso na lang. I'm speaking to the bride of Christ, no? Naintindihan niyo yung ibig kong sabihin. Na-appreciate natin ang liwanag ng salita ng Diyos. Na-appreciate natin na lahat ay lumiliwanag. And now, no? We have this fellowship in light. At dito sa binasa natin, at napangaral natin last time, ever since Satan is trying to divide and conquer, pumasok ang kasalanan na ihiwalay ang tao sa Diyos, no? Nagkaroon ng disunity kahit sa mga anak ng Diyos, nagkaroon ng mga false unities. Genesis 11, Tower of Babel, sa panahon ng ating Panginoon, but God is always trying to prove there is power in real unity. Kaya nung dumating ang ating Panginoong Kristo Jesus, ito na yung pinangako, the seed of the woman. No? Nung pumasok ang kasalanan, ang sabi, hintayin niyo yung binhi ng babae. Nangyari sa inyo ngayon yan, hintayin ninyo. And that seed of the woman is our Lord Jesus Christ. Para ma-unite kayo ng Diyos ang kanyang mga anak, earthly, nagkatawang tao ang Diyos. There is no other perfect way para maging isa ang tao at ang Diyos. Kailangan magkatawang tao ang Diyos. Then now, God and man became one again. In the person of our Lord Jesus Christ. Now, excuse me. For 30 years, nabuhay ng parang ordinaryong tao ang ating Panginoon.
Hindi siya agad gumawa ng himala. No? But we believe, hindi naging Diyos si Lord Jesus Christ at the age of 30. No? Nung pinanganak siya, He is Jehovah in a manger. Si Jehovah nandun sa batang umiiyak para makipag-isa ang Diyos sa mga batang walang malay. No? Naging teenager si Lord Jesus Christ na parang isang normal na teenager. Alam niyo ba, mga kapatid, magmula 12 years old ang ating Panginoon, hanggang 30 years old, wala na siyang record. Ang huling record bago siya binaptize ni John, nakikipagdebate siya sa mga Pariseyo. 12 years old. After 12 kasi, teenager na siya eh. 10 years na yun. No? At siguro, parang normal na teenager na naglalaro. May mga kaibigan, gumagawa ng kahoy ng mga woodworks dun sa kinilalan niyang ama. No? But God is in him. Pinapakita ng Diyos na nasa ordinaryong pamilya siya. Hindi siya nasa pamilya na nasa palasyo. Hindi siya nasa pamilya ng mga mararangya. Ordinaryong pamilya yon. Actually, laborer si Joseph na gumagawa ng mga kahoy, and God can unite Himself in that simple family. No matter how simple we are, God can unite with us in a simple manner. Alam niyo, Diyos siya eh. Pwede nga sabihin niya, pwede ba sa palasyo ako lumaki? Pwede ba ang nanay ko kilalang babae, yung tatay ko hari? Total, anak naman ako ng Diyos, hari ako eh. Pero hindi, mga kapatid, pinatunayan ng Diyos, God can dwell in simplicity. Sa isang ordinaryong teenager, magmula 12 years old hanggang 30 years old, wala nang record ang Bible. Sino rito ang mga between 12 to 30 years old? Ay, salamat, honey, kasama ka pa. Konti ka na lang. Yan. Well, I can imagine looking at you, yung mga ganyang edad. No? Gusto nating malaman kung anong ginagawa ni Lord Jesus Christ. Baka ganyan din. But God is in Him. Hindi sinimulan agad ang public ministry. Pwedeng gawin ni Lord yun. Nakipagdebate na nga siya ng 12 years old eh. 12 years old nga, mas marunong pa siya sa mga Pariseyo eh. God can do it. But God is patient. He's waiting until such time na nag-30 years old siya, kailangan magkita na sila ni John, the Baptist, for him to be baptized, para linisin na yung alay. And now our Lord Jesus Christ to fulfill the power and unity. Binotis mo siya ni John. What happened? Matthew 3:16 to 17. Okay, sabi rito. And Jesus, when He was baptized, went up straightway out of the water. And lo, the heavens were opened unto Him. And He saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon Him. No, may galing sa langit na nakikipag-isa dito sa lupa. Ang sabi ng message, the meekest bird and the meekest animal meet. The dove and the lamb. Alam niyo mga kapatid, hindi dadapo ang kalapati sa leon. Hindi dadapo ang kalapati sa isang matapang na hayop. Saan dumapo ang kalapati? With the same nature, the lamb. Ang pinakamaamong hayop at ang pinakamalinis na ibon nag-unite. Proving that once again, heaven and earth will unite through the Son. Okay. Nakita ni John. Ito yung pinangaral ko sa Cambodia eh. That's a sign. Pero mas malinaw yung sign pag may voice.
Hindi lang sign ang nakita ni John, may tinig. Ano yung tinig? And lo, a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ay, after that, no? After that event, nagsimula ang ating Panginoon ng public ministry. At wala nang nakapaghiwalay sa anak at saka sa ama. Proving, at that day you will know, I in my Father, He in me, and I in you. Listen to this. Excuse me, ha? Konti na lang, mawala na yung ubo ko. Hindi natapos ang unity sa Father and Son. Na? Kasi ang daming tatalo tungkol sa Godhead. Ilan ba ang Diyos? Ilan ba ang Panginoon? Sino ba ang Ama? Sino ba ang Anak? Mga kapatid, kung nagsimula ang Diyos sa isa, matatapos siya sa isa. Walang dalawang Diyos, walang tatlong Diyos. Baka lalo silang matisod pag sinama pa nila yung bride sa Godhead. I in me. I in my Father. No? And ye in me. And I in you. Sisiguraduhin ng ministeryo ng ating Panginoon kung paano nag-unite ang Ama at ang Anak, mag-unite din ang mga anak ng Diyos sa anak. Alam niyo mga kapatid, minsan, hindi lang natin ito napapansin. No? Nabanggit ko ito last time. Yung simpleng may maglagay si Satanas ng problema sa gitna natin, mga kapatid. Akala mo simple lang yan, yan ang mission niya nung una pa. No? Sa pamilya na lang. Di ba? Di ba nabasa ko na last time, paano magiging masterpiece ang family pag united yung mag-asawa? Huwag mong asawa mag-unite kasama yung mga anak mo kung yung mag-asawa, hindi na makita nag-unite. That will not be a masterpiece. Ang sabi ng prophet, that will make an awful family. Remember this, no? Yung power in unity. Nabanggit ko last time. Di ba ano sinabi na ating pero sa Keys of the Kingdom? Dalawa lang ang magtali ng isang bagay dito sa lupa. Tatalian sa langit, dalawa lang yan. Ano yan? Unity yan eh. Kaya sabi ko, ano bang basic dito na dalawang lagi magkasama? Mag-asawa. Kaya nga inahintulad ng mag-asawa kay Kristo tsaka sa church. Pag may unity si Kristo sa church, at yung church mismo may unity, ay mga kapatid, bayad ang lupa natin. Baka 5 taon lang ito. Yeah! Imagine niyo sa pamilya lang, kapag mayroon kang heart dyan. Salamat kay Lord, binigay sa atin ni Lord itong tayo, manalangin tayong dalawa, itong mga gagawin natin. Yes, kami mag-asawa, may mga ginagawa kami ngayon. That sometimes, of course, sa family, pero hindi na nawawala ngayon itong blessing natin matatapos natin ito. Kami palang dalawa yan. Ano kaya mangyayari kung each couple here will have that kind of heart? Ano kaya pag sinama pa yung mga anak? Unang dalawa pa lang yan. Yeah. Baka hindi nyo alam yung kapangyarihan yan. Remember this. Pag nag-bless si Lord, magmula ulo hanggang laylayan. Huwag niyong maliitin kung nasa baba kayo. Huwag kayong mag-alala. Pag bahagi ka ng katawan, tatamaan ka niyan. That is the principle of Psalm 133. Yung binasa nating pangalawa. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. This is now, brethren, body level. I in you and you in me. Sino kausap ni Lord dyan? Believers. Yeah. I'm praying while making this. What is the purpose of this text?
baka hindi ma-realize ng isang kapatid. Kahit nga healing, pwede mo i-claim eh. Kung kaya mo i-claim mag-isa, dalawa pa kayo, kung marami pa, in unity. Yeah. Ano bang ginawa ni Satanas para humina yung 200 million demon spirit? Nangampanya lang siya doon. No? Nagsimula yan sa salita. Nagsimula yan, mga kapatid, sa mga simpleng ganyan. No? Nasuyo niya yung 200 million demon spirit, naging mga demonyo sila, nahati yan. Of course, hindi perfectly hati, mas marami pa rin sa Panginoon, but it doesn't diminish ang strength ng 400 million. No. Pag nandun ang Diyos, malakas yun. Amen. Remember si Gideon? Nung nasa gera sila? And Gideon needs soldiers. Ilan ang simulang numero nila para lumaban? That's 32,000. Ang sabi ng Panginoon, Gideon, masyadong marami. Di ba po ba mas maganda siguro kung marami, but hindi yan ang principle ng Lord eh. Ang gusto niya, kahit konti, basta united. Aanhin mo yung isang ganitong walis tingting. Sige. Ganyan kakapal. Alam niyo walis tingting? Sino rito nagwawalis tingting? Yan. Yung hindi nagwawalis tingting, hindi ka siguro mautusan. Hanggang hindi mo alam ang itsura ng walis tingting. Kahit ganyan kakapal yan, pag walang tali yan, hindi makakawalis yan. Pero kahit hatiin mo yon, pero nakatali na maigi yon, mas may magagawa yon. Kaysa sa makapal na hindi nakatali. Mas may malilinis yun. That's the thing. No? I think, bumaba ng 22,000, marami pa rin Gideon. Kinakabahan na si Gideon. Alam niya, pagkakonti, baka matalo kami. Pero alam ni Lord kung sino ang totoong united. And his mind, alam niya kung saan mananalo. Di may pinagawang kakaiba na talagang parang nakakahiya na. Ilan na natira, mga kapatid? 300. At ano sabi ni Lord kay Gideon? Sa 300 na yan, mapapasa kamay mo ang kaaway. Mananalo kayo. Did it happen? Yes. Palagay ko, kung pinilit mo yung 32,000, baka matalo pa sila eh. But because of the 300, united, one spirit, one mind, one goal, na ipanalo nila ang laban dahil nasa kanila ang Panginoon. Huwag niyong iwawala sa small unity ang Panginoon. What's the basic unity, mga kapatid, sa lupa? Sabi ko nga, yung mag-asawa. No? Kaya nga tayo, pag kinakasal natin ang mga mag-asawa, sinisimulan natin yan na, tatlo kayo talaga. Totoo lang, tatlo kayo. It's the husband, the wife, and Christ. In the midst. Pag inalis nyo si Kristo dyan, mahina yan. Kahit gaano kabait yan, susubukin yan isang araw. Na kung wala ang ating Panginoon. Patutungan ng anak kong lalaki, si Baraeron. No? Isang buwan pa lang sila, marami na silang challenge. Yeah. God bless you, mga anak. No? Diyan na talaga yun, till death do you part. Yeah, minsan meron kayo misunderstanding, natural yan. Minsan meron hindi kayo pareho, magkasama na kayo sa bahay. Yeah. Hindi yan masusubok sa mga ano pa, no? Sa akin lang, no? Sa akin lang. Kaya nga kanina, nagdi-discuss kami. Yan, si Brother Denny, kapag nagdadrive yan, kino-coach ko na rin minsan yan. In everything na yan. Ministry, sa trabaho, sinasamantala ko na. Pag ako may kasama at hindi ako natutulog, sinasamantala kong kausapin. No? Nasusubok talaga ang tunay na lalaki pag may problema na. Kaya yung binata na ano pala, happy-go-lucky, naku po, wala pa yan. Kung magaling mo mag-basketball yan, gwapo, ayan na lang yan. Hintayin mo mag-asawa yan. At magkaanak ng marami. Diyan ang masusubok talaga ang tunay na lalaki. Kung paano siya humarap sa challenge. Pero pag united ang mag-asawa, united ang family,
that will make a masterpiece. No? Kaya Sister Beth, congratulations, natupad din yung pangarap mo matagal. Na? Hindi ka nakakabahan kung ikaw ay magtutulak. Yeah. You have a bloody red Morris Garage. No? Yeah. Nakausap ko si Brother Mike, ang goal lang naman niya. Tinyo ang goal, ha? Dapat tama yung motive, eh. Gusto niya buong pamilya niya makasama sa church. That's the main thing. O di, pati yung baby, oh. Masaya sa bagong kotse ni Lolo. Yeah, di ba? Yeah. Kung gamitin man ito ng family, sa pamamasyal, sa business, the main thing, napakasaya pagka ang buong pamilya mo kasama mo. Na naririnig din nila yung naririnig mo. At huwag mag-alala yung hindi pa nila kasama ang pamilya nila. Time will come. No? One day, that will be your day one. Amen? Every time God will start something anew, that's day one. And that is one day. One day you will enjoy your day one. Mabuti ang ating Panginoon. Yeah? Kaya mga kapatid, pag meron tayong mga anak na hindi pa nananampalataya kay Lord, pag nakita niyo united na magulang yan, kalahati na lang yan. Yeah. Pero minsan, kahit lahat kayo nasa church, pero sa bahay nakikita ng mga anak na mukhang hindi okay, naku po, kahit na araw-araw kayo sa church. Because there is power in unity ever since. Now, nung bumaba ang kalapati, no? At bumaba sa ating Panginoon, remember, doon sa katawan ng ating Panginoon, nandun sa loob ang bride. Nakipag-isa na rin ang bride sa langit. Nandun sa loob ng katawan niya, kaya nga, I in you, and you in me. What's the main thing in here, mga kapatid? Kailangan bahagi ka lang ng katawan na yan. Kahit na ikaw ang pinakamababa, as long as bahagi ka ng katawan na yan. Amen. Something good will happen. Babalik tayo. Behold. Pag sinabi mong behold, yung look, pag tinignan mo ganyan, tapos alisin mo na yung paningin mo, tapos na yon. Pero pag sinabi mong behold, masdan mo yan. No? Take a closer look at it. Itong kahon na ito, pwede kong tingnan ng ganyan, nakita ko, tapos na. Pero pag sinabi mong behold, pag nakita mong ganyan, nalapit ka pa. How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Alam niyo mga kapatid, kung paano describe ng Bible ang unity, it is good, it is pleasant. Walang negative. If something is good, it's good. But if something is pleasant, it's better. Kasi may mga good na hindi pleasant. Naniniwala ka ba, honey? Ang ampalaya ba good? Good. Good for the health yan, honey. Kaya kailangan kakain ka ng ampalaya. Pero para sa akin, hindi pleasant. Sa akin yun. Ha? Sabihin, masustansya to. Naniniwala naman ako eh. Ever since bata ako, naniniwala ako, good ang ampalaya. Pero hindi siya pleasant. Okra, isa pang masustansya yan, di ba? Yeah. Kaya ang sinasabi ko rito, my point here is, there are good things that is not pleasant, pero pag unity na Lord ang pinag-usapan, it is good, it is pleasant. Yeah. Ikaw, kung gusto mo maging malusog, gusto mo maging malakas, gusto mo iwiwas sa karamdaman in the future, mag-i-invest ka na ng time and effort, mag-i-exercise ka na. Does exercise bodily is good? It is good? Yeah. Pero yung gigising ka ng alas 5, alas 4, is it pleasant? It is good to sleep. But unity, it is good, it is pleasant. Kaya mga mahal kong kapatid, yung mga nasa live Zoom din, no?
mga mahal kong kapatid, pag merong hindi maganda sa gitna, isettle agad. Hindi pinatatagal yan. Sa mga mag-asawa, huwag niyong gawin 2 araw, 3 araw yung pagtatampuhan niyo. Pasalamat tayo kay Lord, maliliit lang ang bahay natin, hindi mansyon. Pag nagtalo yung mag-asawa, bati agad yan. Pag mansyon yan, ako po. Yung isa nandun sa kabila, isa dito, mga 1 linggong hindi na nagpansinan. Salamat na lang, maliliit yung bahay natin. Yung maya't maya kayo magkikita, yung mga nagsasampuan din nagpapansinan, magkikita na naman, ikaw na naman. Magpansinan na nga tayo. Di ba? Kaya salamat kay Lord, bukod sa opisina ko, sa atin. Isa lang ang pintuan, labas-pasok. Sa simbahan ng dati nating faith, ang daming pintuan, di ba? Para yung mga magkakapatid, kung meron kayong differences, talaga magkikita kayo. No? Mahirap mag-iwasan. Pag isa lang yung pintuan. Because it's not pleasant. And it's not good. No? How? How the Bible describe unity? Sabi sa verse 2, it is like a precious ointment upon the head. Pag sinabi mo ointment oil yan, okay, I'll give you a background. Ito sinasabi ko, no? No matter how simple you are, ang goal natin, basta bahagi tayo ng katawan. Si Kristo ang ulo, meron siyang katawan. Kaya dito, wala tayong discrimination dito. Walang social standing dito. No? Pag bahagi ka ng katawan, bride ka, you are respected. Hindi tayo rito tumatangin ng tao kung merong mayaman, ay kailangan special treatment. Walang ganyan dito. Dapat nga yung mayaman, siya yung maglingkod eh. No? Dito sa atin, kahit mga bata, nire-respeto natin kung bahagi yan ng katawan. Kasi kung bahagi ng katawan yan, no bride will persecute the bride. Amen. Kaya tayo rito kung may problema, nagpapatawaran tayo hanggat maaari. Kung meron nang ihina, encourage mo yan. Bahagi ng katawan yan. Hindi tayo mararapture ng isa-isa. Yeah. At ang gusto ng kaaway may manghina. Pero ang gusto ng ating Panginoon, mag-unite lang tayo. Kaya alam niyo mga kapatid, minsan pag mayroong problema, ganito ganito ang natural tendency at least madesisyon niyo sarili niyo. Pastor, hindi muna ako attend, dahil hihina ako. Si Satanas ang bumubulong yan. Dahil alam niya, pag hindi ka naglingkod at umattend, lalo kang manghihina. Alam niyo, sikreto yan mga kapatid, pag nanghihina ka, lalo kang umupo dyan, kahit wala kang kausap. Lalo kang makinig, kahit walang pumansin sa'yo. Ang totoo, nagsisisi mga kapatid, kahit walang pumansin sa kanya, basta mapansin siya ni Lord. Hindi yung naghahanap ka ng pansin. Hindi nagsisisi yun. Ang totoo, nagsisisi. Ang importante sa kanya, maging tama siya sa harapan ng Panginoon. As long as bahagi ka ng katawan, kahit na ikaw pinakamaliit na daliri, kasama yan sa pag-agaw. Walang iiwang bahagi ng katawan ng ating Panginoon. That's how unity works. Tingnan nyo, tayo mga magkakapatid. Iba-iba tayo ng ugali pero nagkakaisa tayo. Tama? Yeah. Wala rito, no? Wala rito na magkapareho ang ugali. Meron ba? Sa Sister Diane, sino kapareho mo rito? Bride tayo. Oh. Kahit nga magkambal, magkaiba pa rin eh. Magkamukha na yan, ha? Because God has made us all original. Hindi mo kailangan kumopya. No? Yung pagiging believer ni Brother Chris, hindi niya kailangan kumopya kay Brother Mike. Kailangan ng kopyahin natin lahat si Kristo. Pag si Kristo lahat ang tinignan natin, then our Lord will give us the rightful position. You know, when we say rightful position, pag meron kang rightful position, alam ni Lord kung anong dapat mong gawin. This is a body. Kaya nakita niyo mga kapatid, pag tuwing linggo, nakapangaral ako ng maigi na alam kong kakain tayo lahat mamaya. Bakit? Kasi may ibang gagawa nun eh.
Makapangaral ako na maigi na alam ko kung ano ipakanta ko sa mga musikero, matutugtog nila. Hindi ko kailangan gawin yon, hindi ko kailangan mag-practice. Pero ang kailangan ko lang gawin, kung kabahaya ko ng katawan, gawin ko lang yung dapat kong gawin. Yeah. Bride of Christ, kung tayo ay anak ng Diyos, you have your rightful position in the body. At huwag kang maglala, kung bagbahagi ka ng katawan, tatamaan ka ng ointment. The ointment here is the Holy Spirit. Kaya dito wala tayong dinidisrespect. Hindi tayo tumitingin sa social standing ng tao. No? Ang tama-tama, pag mali-mali. Hindi magiging tama yung mali kapag mayroon diyang mayaman o sumusuporta. No. Kaya nga, ang dalangin ko, no? hindi naman yan masama. Pagpalain kayo lahat ni Lord. Lahat ng kailangan natin at desires ng heart natin, no? Ipagkaloob sa atin ni Lord, but with the right character. Sa ibang mga churches, I just observe. No? Pag may sumuportang mayaman, pag walang Holy Spirit yun, nagiging problema sa dulo. Kaya sabi ko nga, pag merong mayaman dyan na walang Holy Spirit, problema sa dulo yan. Kahit na yan ay pinayaman ni Lord, dapat magkaroon siya ng Holy Spirit para, teachable. No? Kaya kayo, pag pinayaman kayo ni Lord, huwag kang yayabang ha. Huwag niyong kalimutan, si Lord ang nagbigay ng lahat. Minsan na mahirap sa pinayayaman ni Lord, lumalaki ang ulo eh. Kala niya, hindi kayang kunin ni Lord yung binigay niya. No? If God has blessed us in everything, just keep yourself humble and still teachable. Thank God. Kung binless ka ni Lord, may reason yan. Kung binigyan ka Lord ng magandang trabaho, may reason yan. Hindi yan para sa iyo lang. It is a gift to the body. Tignan niyo mga kapatid kung paano. Una sa lahat, ang inanlimbawa dito si Aaron. No? Si Aaron is a high priest na bago siya i-anoint ng oil for ordination, inihihiwalay muna yung mga Levites. Ibig sabihin, bago ka i-anoint ng oil, inihihiwalay ka muna para mag-unite ka sa tama mong dapat i-unite. Hindi i-anoint si Aaron hanggat hindi mo na siya ihiwalay sa sanlibutan. Nung naihiwalay na si Aaron for service kasi yun eh. Itong binabanggit natin, ito yung time na yung mga priest, i-anoint sila ng langis. At ang una dyan ay si Aaron. Because Aaron is a high priest. Ang sabi dito sa verse 2, no? It is like the precious ointment upon the head. Sino ang ulo, mga kapatid? Si Kristo. Lagi nagsisimula yan sa ulo. Kaya nga si Kristo, ang ating Panginoong Kristo, siya ang firstborn. Siya ang first fruits. Pero ito ang magandang balita, mga mahal kong kapatid, pag may first, ibig sabihin may second, may third, may fourth. Hanggang sa huli. It's an ointment. Saan manggagaling? Sa ulo. Saan dadaan? Bumababa yan. Sa balbas. Hanggang saan? Hanggang doon. No? Sa laylayan. Anong ibig sabihin, mga mahal kong kapatid? Hanggang sa pinakamababa. Sa dinami-dami ng liquid, bakit oil ang ginamit? Yung mga magagaling sa oil, nandiyan si Sister Ann kwento sa San Juan, Batangas. Because oil is a diffusive thing. Alam niyo pag sinabi mong diffusive, una sa lahat, ang diffusive, pag binuhos mo yan, hindi yan mabilis. Alam niyo yung wala kang water heater, maliligo ka ng December or January ng madaling araw?
Ha? Anong ibig sabihin nun? Malamig yun. Alam mo, pag ikaw giniginaw ka at tubig, yung tubig hindi yan diffusive eh. Pag ginanong mo yan yung mabilis, ganun, no? Ulo mo lang basa. Bakit hindi mababasa ang katawan? Hindi diffusive ang tubig eh. Hindi niya tatamaan lahat. Kaya oil ang ginamit. Sisiguraduhin ng langis. Kahit mabagal siya gumalaw, tatamaan niya lahat. The same thing with the Holy Spirit. Saan dumadaan ang blessing, mga kapatid? No? Kaya lagi tayo nasa gawain, dumadaan yan sa head. The head of the church is the pastor. Kaya dyan dumadaan ang word. Kaya kawawa ang tao na walang pastor. Kaya lagi ko sinasabi kahit sino, no? Irespeto nyo, mahalin nyo yung pastor nyo. May dadaan dyan. Hindi po pwedeng hindi dumaan yan dyan. It is as always. No? A pastor is an ordained man. Hindi niya rin ginusto maging pastor siya, but if he has ordained, dadaan yan. Kaya nga lahat ng blessing dumadaan sa pulpit. Even material blessing, dadaan yan dito. Even physical health. Lahat. Kaya nga nagpapasalamat tayo at nakakapakinig tayo dahil lahat ng bahagi ng buhay natin parang lagi siyang tatamaan niya ng salita ng Diyos. Yeah. Kaya nga nakakatuwa ang Bible eh. Kahit nga sa pera, pwede siya may ituro eh. Kahit sa relationship. Kahit sa material needs natin. Alam niyo ba na mas maraming tinuro ang Biblia sa properties and material needs kaysa sa prayer and fasting? Kasi alam ni Lord ang kailangan natin dito sa lupa. Mga mahal kong kapatid, alam ni Lord kung paano tayo pagpapalain. If we are part of that body, tatamaan tayo ng langis. Hallelujah. But it will start in the head. Dadaan niya sa balbas. No? Sabi, even unto Aaron's beard, that went down to the skirts of the garments. Hanggang sa laylayan, hanggang sa pinakamababa. That's why, huwag kang malungkot kung palagay mo, ang tingin mo sa'yo, nasa baba ka lang. As long as you're part of the body, tatamaan ka ng blessing. Amen. May unite yan. What is the unity here? Kung ano ang tumulo sa ulo, parehong tutulo sa baba. Kaya pag nag-uusap ang church, para tayo nagkakaintindihan, parang hindi mahirap pag-usapan yung mga bagay na dapat natin gawin. Bakit, mga kapatid? Yung langis na tumulo sa taas, yan din ang langis na tutulo sa baba. Yeah! It's a holy thing. It's a diffusive thing. Lahat ng tutulo dyan, matutuluan o dadaanan ng langis. It is good. It is pleasant. Na nagsimula sa ulo. Kaya you pray for the ministers. Salamat, no? Yan, may pusa. Gusto makiisa sa atin yung pusa. Nagkagulo na sa pusa. Gusto niya mag-fellowship sa atin. Papapasensya niyo ng mga kapatid, Ako, konsentidor ako ngayon. Gusto ko maraming pusa sa labas. Kasi magaling sila sa ahas. No? Kailangan mas dumami ang pusa dito kaysa ahas. Yung kuting kayang pumatay ng ahas eh. Galing nila. Ngayon ko naintindihan ng pusa. Kaya pala ang leon ay family ng pusa yan. Minsan lang makukulit sila. It is good. It is pleasant. Ang sabi ng Bible, as the dew of Hermon, and as the dew descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Ano sinabi sa Bible? Kung saan tatama yung langis, iuutos ng Diyos ang blessing. Ang Diyos ang mag-uutos. Oh my God. Hallelujah. Pag ang Diyos ang nag-utos, walang demonyo na pwedeng humarang. Do you appreciate now the power and unity? Yeah. I can feel it.
No? Ako nararamdaman ko. And I am in the right body. Thank God. Last Monday, galing kami sa ministers meeting sa Laur, no? Nag-discuss kami ng ministerial thing, and I can feel the unity. I feel good. Yeah. Ma-appreciate natin if we are in the right unity. No? Napag-usapan ng camp meeting, napag-usapan ng mga mission works. Ako ang praying since this year. Kinausap ko si Pastor Joel sa Bacolod na meron siyang background sa Taiwan. Wala pa message siya sa Taiwan. And I felt the burden. At si Pastor Joel, hindi siya ordinaryong kapatid sa akin. Doon ako tumitira sa bahay nila. At ang sabi ko sa kanya, wala tayong ibang links sa Taiwan. Palagi ko ikaw. Kasi ikaw galing ka ron at may mga kamag-anak ka ron. Hindi ako naniniwalang walang bride doon. Kahit 3 piraso lang, kahit Shadrach, Meshach at Abednego lang yan. Kailangan makarinig yun. Yeah. Ang Taiwan, hindi katulad yan ng China. And we're discussing yung aking mga mission buddies. And nag-uusap kami ni Pastor Nestor. Kasi ang burden niya, China. Ang burden ko, Taiwan. Tama, hindi tayo pwede magsama. Kasi pag nagpunta ka ng China, hindi ka pwede pumunta ng Taiwan. Magkaaway yan eh. Iisipin nila, espiya ka. So sabi ko nga, so ano mangyayari? So sige, mag-pray tayo. Kung Taiwan ka, ako sa China. Walang problema kay Pastor sa China kasi yung features niya lang, hindi siya pagkakamalan dun eh. Ako, hindi ako mukhang Taiwanese eh. Hindi ako mukhang Chinese. Mukha akong Bombay eh. Pag sa Pakistan ako pumunta, magbalbas ako ng konti eh. Hindi ako pagkakamalan. Ang feature ko, Bombay. Kaya sabi sa Pakistan ako pupunta, mukhang wala pa kang burden dyan. Ayoko mangaral na yung katabi mo mayroong baril na hawak. No? Mukhang hindi ko pa kaya. No? But Taiwan is more free. No? Nasa heart ko lang yan. Ang tagal maayos ng papers ni Pastor Joel. Nagka-problema yung kanyang passport. And I'm praying, ipanalangan niyo rin yung mission fund. Yung mission works. Yeah. And I can feel that the church will really be blessed in everything. Kahit mga bata rito, i-bless ni Lord yan. Meron tayong burden, meron tayong naiisip, and we are united in that. Wala rito siguro magrereklamo na ako umaalis para mangaral sa ibang lugar. Wala akong naririnig. Kung meron kayo naririnig, sabihin niyo sa akin para ipaintindi natin na hindi yan madali. Dahil pag hindi nakarinig ang mga kapatid natin sa Taiwan, hindi tayo alis. Kahit na malagong-malago na tayo rito. Hallelujah. Maganda nga minsan si Brother Stephen makasama sa Cambodia eh. No? Turuan niyo yung mga kapatid ng music. Ang music doon very basic talaga. Di ba, Brother Nats? Talaga siguro, ano lang eh, ganun-ganun lang eh. No? Eh pag pumunta ron yung mga master, sama mo na si Brother Anthony, gusto mo. Dalawa kayo. Yeah! Pag sinabi mong mission, hindi lang yan word. Lahat yan. Yung dalawa kong kasama, hindi naman sila mga pastor eh, pero no, mga missionaries na yan. Si Matt and Nat. Kanina may tumawag sa akin kapatid, out of the blue. Tumawag sa akin. At nabanggit siya sa akin, Pastor, I'm praying. Meron na akong contact sa Taiwan. At gusto akong pumunta ron. Naisip kong isama ikaw eh. Kung okay sa'yo. Sabi ko, I'm praying for that. Hinihintay ko lang yung kasama ko. Meron ka na bang contact doon? O pastor doon ng denomination? Amen, thank God. Nakita niyo ba mga kapatid? Circumstance may happen earthly. Pero pag si Lord ang nagplano, all is well. Mga kailan yan? Let's pray tayo sa February. Ang alam ko, walang visa ang Taiwan. But you pray for it.
Nakita rin ni Brother Nuts na hindi biro ang mission works when it comes to expenses. Minsan nakakala nyo, no? Siyempre, kakain kami sa restaurant, kakain kami sa kung saan, nire-rewardan na lang namin ang sarili namin. But to tell you mga kapatid, sa sobrang pagod, pag uwi ko, may sakit ako. I do not feel well. Halos lahat kami nagkasakit dahil sa pagod. Pero walang magrereklamo. No? Tuloy ang laban. Hallelujah. Yeah. Pero if we have that one mind, binigay sa atin ni Lord the blessing at isang araw makumpleto natin ito, kayang bayaran natin ni Lord kahit bago magpag-agaw, and we have this mission works na gumagastos din tayo, if we are united, there is strength in it. Maniwala kayo mga mahal kong kapatid, dahil naniniwala ako, lahat ng bahagi tatamaan ng langis. Lahat ng bahagi na may burden din, pagpapalain ni Lord dyan. Even your finances. In Jesus' name, Amen. You only believe. Yeah. Ang sabi ng Panginoon, I will command my blessings there. Si Baranas, naramdaman niya, na-miss niya yung family niya. Ganyan ang mission works. Ang tagal mo, hindi mo kasama family mo. No, siyempre, kailangan lang magpakasaya ka ron dahil ginagawa ko para kay Lord. Pero on the other side, nalulungkot ka rin. I miss the church. Yeah. Buti nga alam, may mga messenger, may mga group chat. Kahit paano nakikita ko kayo. But one day, no, pag nakumpleto na itong katawan ni Kristo, the mystical body of Christ, wala nang pwedeng humarang sa pag-agaw. You pray for it. No, ako ko sinasabi ang laman ng puso ko dito. Tandaan ninyo, kahit sino sa atin isa dito, walang nakatanggap kay Kristo kung walang nangaral sa Kanya. Kaya kung nakapakinig tayo ngayon, may mga kapatid tayong hindi pa nila naririnig. In what way, si Lord lang ang nakakaalam. Magpasalamat tayo kay Lord. Nakakapakinig tayo rito. Yeah, malaya tayo. Sa ibang bansa, pinipigilan ito. Dito malaya tayo. That's why ginamit ang Pilipinas for this message to really reach Southeast Asia, Far East hanggang Middle East. I'm glad, I'm happy. No? Salamat kay Lord. And I have many things to say pa, but I think, no, this is just more than enough for us to realize. Mga kapatid natin sa live Zoom, God bless you all. Mga sumusuporta sa mission works sa mga ibang bansa, no, yung mga kapatid natin Pilipino na sumusuporta dito, dapat alam ninyo kung bakit kayo nasa ibang bansa. Yeah. Lord willing, April, kung makapunta kami ni Pastor Nestor sa Canada, Filipino community ang pupuntahan doon. Mga kapatid natin na kababayan natin. Just pray for it. And I believe, itong maganda sa Panginoon natin. Magmula ulo hanggang laylayan. God will command that blessings there. Amen. We will sing, we will stand. No? As we pray, you're my brother, you're my sister. Take me by the hand. Tayo tayong lahat. We'll continue to pray sa complete healing ni Sister Doris, Sister Auring Calixtro, no? Sister Beth, salamat kay Lord. At sana talagang tuluyan na mawala yung ubo ko, no? Napansin ng aking wife, medyo matagal na, sabi ko, nag-i-improve na nga eh. Dahil iba talaga yung pagod, no? Iba yung pagod na ng land travel. But no regrets. If this is for the kingdom, God is commanding the blessing there. Salamat aming Ama. You bless us, Lord, with the word.
And you bless us, Lord, with the presence. Hindi lamang dito, Lord, sa live audience. Even our brethren sa live Zoom meeting. Sa Bicol, Lord, sa Zambales, sa Canada, sa Germany, sa Australia, Lord God, sa Italy, maging ang mga kapatid namin, Lord, sa Marikina, maging ang mga kapatid namin, Lord, sa malapit lang, maging mga kapatid namin sa San Juan, Batangas. In the name of our Lord Jesus Christ, the oil has poured out from the head hanggang sa laylayan. You bless each and every one of us, Lord. This is our prayer in unity. We are united. Kung ano man ang talian natin sa lupa, talian sa langit. That in the name of our Lord Jesus Christ, we are dedicating this place that you've given to us, and it will be paid for in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Even, Lord, the mission field that needs mission works, that needs missionaries, that needs blessings. Walang imposible sa inyo, aming Ama. Lord God, may this unity be in us always. Salamat sa complete healing Ninang Sister Doris Lakap, in the name of our Lord Jesus Christ, Lord. Salamat. That even the doctor has said, parang wala nangyari sa kanya. Thank you, Father. Thank you, Lord. You are with her sa surgery room, sa operation table. You are with her all throughout her life. Gaya ni kay Sister Beth Hilo, salamat sa kagalingan, kapiling namin siya ngayon. In the name of our Lord Jesus Christ, salamat din, Lord. Salamat din for the healing of Sister Auring Calixto, Lord. Completely, you've healed her in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Gayon din naming Ama, sa buhay ng aming Tita Fe, salamat, Lord, for her birthday, 66 blessed years. And Lord, grant the desire of her heart, Tita Fe Abella, Lord, to support ang gawain. It is in her heart, and you will command the blessings there. And then, Lord, kay Sister Leah Galvez from constipation and discomfort, prayer request si Brother JV, aking pamangkin, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Also reach her, Lord, Tita Leah Galvez. Walang imposible sa iyo, aming Ama. You can reach her right now and be completely healed in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. To all of us here, Lord, that have unspoken request, you know our hearts. This is a blessed unity of the Father, the Son, and the bride of Christ. At that day you shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. Amen. We are yours, and you are mine, Lord Jesus. And you and the Father are one. And we all are one. Thank you, Lord, for your abundant provisions din, Lord, to the Rosario couple, sa kanilang bahay na ginagawa pa lang, for their abode here. In Jesus' name, we will provide for everything. Brother Aaron, Sister Zoe, ganun din kay Brother Gilbert, Giray, and family, Sister Kate. Salamat for their blessed abode. We thank you, Father, for the desires of the heart of Brother Denny and the family. Lord, you've blessed them in everything. Each and every one of us, we worship you, Father. Mga kapatid namin sa San Juan, Lord, Sister Ann Cuento and family, the Junio family, the Cuento family, and the Junio family, in the name of our Lord Jesus Christ, you bless them abundantly. Pastor Tony and Sister Jo, Lord, we're longing to see them. Anytime, you've blessed them as well. All of us, Lord, we are brothers, we are sisters.
Thank you, Lord God. It's hard for me to understand Hallelujah, Lord God. why we pull away As from each how other. So the Father and the Son unites, they are one. Then the Son and the bride unites with the Father. They are one. yet we build The power dividing walls in this blessed between unity. our brothers Walang pwede maghiwalay sa pinagsama ng Diyos. and ourselves. Lord God. Thank you, Jesus. Oh, but I don't care what label you may wear. If you believe in Jesus, you know with me the bond we share is all I care to see, and we can change this world forever if you will join with me. Join and sing. You're my brother, you're my sister. So take me by the hand. Together we will work until He comes. There's no foe that can defeat us. We're walking side by side. As long as there is love, we will stand. You're my brother, you're my sister. So take me by the hand. Together we will work until it comes. There's no foe that can defeat us. We're walking side by side. As long as there is love, we will stand. As long as there is love, as long as there is love, as long as there is love, we will stand. Amen, hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Isang napakaiging mensahe ating narinig ngayong gabi, mga kapatid. Sa biyaya ng ating Panginoon. God bless you po, Pastor. Sa pagbahagi po ng sa pagpapagamit para sa may bahagi ang dakilang salita ng ating Panginoon. Ang Panginoong Diyos po ang magbalik ng kalakasang nagamit. Amen, hallelujah. At tayo malaya na po makakaupo, mga kapatid. At sa di pagpapakatagal, siguro, i-announce ko lang din po yung laro natin ngayong, hindi na po siya 2-day league. Yung mga darating na Friday, dapat kasi Friday and Saturday yon, pero dahil sa bawat churches na hindi available yung hindi available ng Friday, maraming hindi makakapunta, kaya pinagkasya natin ng Saturday. Kaya Saturday na lang po yung pinaka main event ng game. Meron tayong kasi wala tayong sports fest noong August, pero ginawa ng paraan ng mga kapatid na magkaroon kahit paano pahabol this month. Kaya meron tayong laro po sa darating na Saturday. At sa mga nais mong manood, siguro mapag-uusapan naman pagdating sa transportation, sa mga hindi player and sa mga sister na gusto rin maki-fellowship. Dahil hindi lang naman puro laro po yung pupunta natin doon, kundi fellowship rin sa mga bawat churches, mga kapatid natin sa iba't ibang lugar. So, kung may nais pong sumama, pwede po kayong magsabi sa akin or kay Stephen or kay Pastor na gusto niyo pong sumama para ma-inform din po kami para hindi biglaan. So, ang alis po natin, dapat 7 nandun na po tayo dahil tayo po yung pinakamalapit. And para rin na hindi nakakahiya,
At 8 po magi-start yung pinaka-game natin. So, sa mga nasa malayo nakatira, pwede tayong dito na mag-sleep ng Friday night or kung anong oras man kayo dumating. Basta makaalis tayo dito ng maaga para makarating tayo on time at hindi tayo malate. So, yun lang po. At kung wala naman, kung may iba pa pong, wala naman pong nakarating po sa akin na ibang announcement. So, yun lang po. Sa mga nais lang po maki-join na mag-enjoy rin sa fellowship, welcome po tayo. Malapit lang po sa Santa Cruz, Laguna lang po siya. So, pwede tayong mag-commute kung hindi talaga kaya ng sasakyan natin para sabay-sabay tayong makarating. And yun lang po. Meron ng player na 11. Kung di ako nagkakamali ko si Daddy Mike, ay sasama po kayo, Daddy Mike. Pwede natin idagdag po ulit yung name natin. Alam ko, wala pa po si Daddy Mike doon. Tama po ba? Wala pa po yung name yung... Oh. So, kung makakasama po si Daddy Mike, tayo papawis bago maglipat ng taon. So, yun lang po. Siguro, awitin natin, dakdako na tayo sa isa pang parte natin gawain, ang pagbibigay ng tithes and offering. Awitin natin yung Jehovah Jireh, my provider. Hallelujah. Jehovah Jireh, my provider. You are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I am set free. Jehovah Shammah, you are with me. You supply all my needs. You are more than enough, more than enough, more than enough for me. More than enough, more than enough, more than enough for me. Tayo magsitayo na po mga kapatid. Tinatawag ko po si Brother Mike Hailo para po sa ating closing prayer. God bless you po. Amen. Praise God. Tayo pa'y yumuko, tayo manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat po muli sa mapayapang gabi na ipinagkaloob mo sa amin, Lord, na maramdaman namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, Lord, sa kabuuan po ng gawain. Patuloy ka pong kumilos. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya mo sa amin, sa kabila po ng mga pagkukulang namin sa iyo, Lord, kahit kailan hindi ka po nagkulang sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa napakainam na mensaheng aming narinig, Lord. Mayroong kapangyarihan ng ang unity, Panginoon, at ito'y patuloy, Panginoon, nais mong ipakita sa amin upang maranasan namin, Panginoon. At salamat po, Lord, sa mga salita mo. Ito ang aming kalakasan, ito ang aming buhay, Lord God, at ito ang patuloy na magsasakdal sa amin upang makaabot kami, Panginoon, sa kasukdulan ng aming katubusan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa lahat po ng ginamit mo ngayong gabi, Lord, sa nag-MC po at nag-song lead, aming kapatid, Brother Denny, Lord. Maraming salamat po sa kanyang buhay, sa kanyang ministry na pinagkaloob mo po, ang gampanin niya din, Lord, na pagmamaneho para sa aming pastor at sa mga manggagawa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa ministry din na pinagkaloob mo na makapag-MC at mag-song lead, Lord. Ang kanyang buhay, Lord, na bahagi na pinapagamit sa iyo, Lord God. Alam ko pong hindi po ito makakalangpas sa iyong paningin. Ikaw na po ang patuloy na magpala sa aming kapatid. Bigyan mo po siya ng maayos na kalusugan. Ikaw mag-provide sa lahat ng pangangailangan sa po ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay, Lord, at
ikaw po ang patuloy na kumilos, Lord, kung ano man ang kanyang mga kahinaan, mga pagkukulang, Lord, ikaw po ang magbigay ng kalakasan, Lord. Salamat po muli, aming Ama, at sa buong gift sa iglesyang ito na ginagamit mo, sa multimedia team, sa music team, Panginoon. Salamat, Lord, nag-ooperate po ang lahat ng ito para sa ikasasakdal ng iglesia, Panginoon, at ikakapakinabang ng bawat bahagi, Panginoon. Salamat po muli, aming Ama, at naniniwala kami, Lord, na lahat ng ipinanalangin namin ngayong gabi ay tinanggap na po namin, Lord. Salamat sa mga kagalingan, salamat sa buhay, sa kalakasan, sa lahat ng pagpapala, Lord God. Pinasasalamatan ka namin palagi, even sa mga challenges na aming pinagdadaanan. In everything, Lord, binabalik namin sa iyo palagi ang pagpapasalamat, Lord God. Gayon din po, Lord, sa naghatid po ng mensahe sa gabing ito, ang aming pastor. Lord, ikaw na po ang patuloy na magbigay ng kagalingan sa kanyang nararamdamang discomfort sa kanyang katawan, sa kanyang ubo, Lord. Ikaw po ang magpagaling po nito, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, na ang kanyang katawan ay nais niya pong magamit lang palagi para sa kaharian mo, Panginoon. Ikaw na po ang patuloy na mag-bless sa kanya. Saan mo man po siya dalhin, Lord God, maging blessing lang po palagi, Lord God. We are so thankful, Lord, that you have blessed this church, Pastor, Panginoon, na alam naming nakadedicate ang kanyang buhay para sa gawain at sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. May you continue to bless him, Lord, sa lahat po ng kanyang pangailangan, sa po ng kanyang buong pamilya, ang kanyang may bahay, Lord, at ang kanyang mga anak, Lord, even his son-in-law, Panginoon, at buong pamilya, Lord, mga mahal sa buhay, ikaw na po ang magpala, Lord. At ikaw din po, Panginoon, patuloy na magbigay pa ng wisdom, Lord, upang patuloy pong magamit mo ang kanyang buhay, Panginoon. Salamat po muli, aming Ama, at kung ano man ang mga pagkakamali at pagkukulang, ikaw na po ang magpatawad. Salamat po, Lord, maging sa mga kapatiran namin na hindi namin nakapiling ngayon physically at nasa live Zoom meeting, maging sa mga kapatiran namin nasa malayo. Dako, Lord, ikaw po ang patuloy na magpala, Lord. Salamat po na nakakaabot ang mensahe mo. Kahit nasa malayong dako, Panginoon, alam ko pong hindi babalik sa iyo yung mga salita na walang bunga, Panginoon. Kaya ikaw po patuloy na maluwalhati sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Salamat po muli. Bless everyone na nasa live Zoom meeting. Nakapiling po namin ngayong gabi, Lord God. At salamat din po, Lord, sa mga halagang nadala po dito sa harapan, sa Church Building Fund, Mission Fund, tithes and offering, Panginoon. Ikaw na po ang magbalik sa mga kamay na ginamit mo, Lord. Ikaw nakakaalam ng pangailangan ng bawat isa, Panginoon, at patuloy lang pong pagpalain. Ikaw patuloy na unahin namin sa aming mga buhay. Salamat po muli, aming Ama. Kung may mga pagkain din pagsasalusaluhan, ikaw na po ang magbasbas sa mga pagkain ito at maging kalakasan po ng aming physical na katawan, Lord God. Pagpalain mo po ang mga kamay na ginamit mo, Lord, para maihanda ang pagkain ito, Lord God. At sa aming pagtatapos, sa aming paghiwa-hiwalay, ikaw pa rin po ang mag-iingat sa amin, Lord. Makabalik po kami sa aming mga tahanan, kung saan man kami paroroon, Panginoon, ng ligtas at mapayapa, Lord. At sa iyo namin lagi binabalik lahat ng papuri at pasalamat sa iyong kabutihan, Lord, sa tanging dakilang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. God bless us all po. Magamahin po ang bawat isa.